Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dakilang Diyos at mapagpalang Ama, Yahweh El Shaddai, sa oras pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo at hinihingi ang iyong pagbasbas at patnubay sa bawat isa sa amin. Patuloy kami, O Diyos, na turuan sa pamamagitan ng iyong salita at nawa kami iyong gabayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Patuloy ka mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mong ipamalas ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Patuloy, O Diyos, na sa oras na ito, inaangkin namin ang patuloy na kaloob na iyong banal na Espiritu na aming pag-aaralan sa araw na ito ay muli, O Diyos, magdagdag ng aming karunungan, ng aming kalaman, upang patuloy ka naming makilala sa aming mga buhay. Kaya, Ama, marami pong salamat. Sa iyong mga kamay, amin pong hinahabilin ang lahat po na mangyayari sa oras na ito at hayaan patuloy amang iyong kalooban ang siyang maganap sa aming kalagitnaan. Sa iyo po, Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise the Lord. Praise po natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. So sa oras na ito, mga kapatid, tayo po idadako sa ating pong pag-aaralan at ito po yung ating kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12, verse 7 to 11. Ito po ay tungkol sa gifts of the Holy Spirit. Amen? So lahat po tayo ay nagnanais na magkaroon ng regalo mula sa Panginoon. Amen? Sino po ang gusto ng regalo mula kay Lord? Yan. Praise the Lord. Sabi po dito sa verse 7, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Amen. Sa isa ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayanang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa ay ang kakayanang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritong iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayanang makilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. At kung alin ang mula sa masamang Espiritu, may pinagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang wika at isa-iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balik, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Amen. Diyos. So palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. All the glory belongs to God. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. No? So sa oras na ito, mga kapatid, ito po yung ating pag-aaralan sa araw pong ito. Ito po yung tinatawag na gifts of the Holy Spirit. No? So lahat po tayo ay nagnanais na magkaroon ng kaloob na ito. Sa lahat po ng klase ng regalo, ito po yung pinaka-the best na regalo na pwede po nating matanggap. Walang iba yung regalo mula sa Diyos. Di ba? Kapag ikaw ay nakatanggap ng regalo galing sa iyong mga ninong, masaya ka. Nakatanggap ka ng regalo sa nanay, sa tatay mo, o kaya sa mga kilalang tao, ikaw ay natutuwa, nagagalak ka sapagkat isa itong parang nare-recognize ka nila, naaalala ka nila. Kaya natutuwa ka kasi nga ikaw ay nire-regaluhan. So kung sa tao, kapag tayo ay nakakatanggap ng mga regalong ito, ay tayo ay nagagalak, tayo ay natutuwa, how much more, mga kapatid, kung ang ating tatanggapin, ito ay nagmula sa Diyos. Amen? So meron pong gifts of the Holy Spirit, no? Alam po natin yan, meron pong tinatawag ng regalo. Amen. Amen. So ang regalong ito, mga kapatid, hindi ito galing sa tao.
Ito ay galing sa Diyos. Espiritu ng Diyos. No, Holy Spirit. So, itong regalo ito mga kapatid, ito ay galing sa Espiritu ng Diyos na sabi doon ay, mga kapatid, ang isa ay sabi doon, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu. So, ang gifts mga kapatid, ito ay nagpapakita na ang isang tao ay sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen. Di ba? Amen. Na sumasa iyo yung Espiritu ng Diyos. Kaya ka nagkakaroon ng gifts, nagkakaroon ka ng regalo, ito ay patunay na ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Amen. Diba? Na ang Diyos ay nasa iyo. So, dito mga kapatid, alam naman natin na ang gifts na ito mga kapatid, ito ay para sa ikabubuti. Ang sabi doon, para sa ikabubuti ng lahat. Itong mga gifts na ating pag-aaralan, hindi lang to para sa atin. No? Hindi ito... Nagsasalita po yata. No? So, dito mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos na ito mga kapatid, ay para sa ikabubuti ng lahat. Itong gifts na ito na binigay ng Diyos sa atin, na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi ito para sa atin. No? Ito ay maganda kasi nga meron kang gifts, meron kang regalo, no? Pero itong regalo hindi katulad kasi ng tao, no? Pag ang tao nagbigay ng regalo sa iyo, ibig sabihin sa iyo 'yon. Para sa iyo, bahala ka kung anong gagawin mo. Sa ikakasaya mo, sa ikatutuwa mo. Amen? Pero yung regalo ng Panginoon sa iyo, na galing sa Diyos, hindi lang yan para sa iyo. Kundi ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ng lahat. Amen? So kung yung gift na, kung ang gift na sinabi mo, uy, nakatanggap ako ng regalo mula sa Diyos, at ang epekto nito ay hindi nakabuti sa iba, delikado. Di ba? Baka hindi galing sa Diyos yung regalong natanggap mo. Kasi sabi ng Bible, ang regalong ito ay para sa ikabubuti ng lahat. So kung may natanggap ka mula, na siniklaim ng tao na itong regalong ito'y galing sa Diyos, pero hindi ito nagbibigay hindi ito nakabubuti sa lahat, baka hindi galing sa Diyos yan. Amen? Baka hindi galing sa Diyos yan. Kasi ang Diyos pag nagbigay, dahil siya ay Diyos na mabuti, ang epekto nito ay sa ikabubuti. Mabuti ang kanyang epekto. Kaya nga may kita natin dito mga kapatid, na ang Diyos ay nagbibigay na ang isang tao ay binibigyan ng, sabi doon, ng kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng kakayahang magpahayag ng aral ng Diyos. Amen? So, dito mga kapatid, tayo ay binibigyan ng gift ng Panginoon, mga kapatid, na kung saan ito na magpropesya, no? Magsalita, magpahayag ng salita ng Diyos. So, ito ay kakayanan. Kasi napaka-clear ng sabi ng Bible, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan at pagnanasa sa isang tao na magawa ang kalooban ng Diyos. Amen. So, tandaan natin, hindi yung dahil sa kakayanan natin. Hindi yung dahil sa husay, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil nakapag-aral tayo, hindi yung naka-base dahil sa malaking experience natin sa buhay, no? Marami ka ng pinagdaanan sa buhay, kundi ang sabi doon, napakaliwanag. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkalooban sa pamamagitan ng espiritu ng kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Kakayanan. Kasi bakit? Yung iba sa atin mahiyain. Di ba? Sabi nga ni Sister Ellie, mahiyain siya dati. No? Pag nakahawak ng microphone, nahihiya siya. No? Nanginginig siya. Pero pag nakahawak na ng microphone, ayaw nang bitawan. Hindi ba? Kasi kung titignan natin, mga kapatid, iba kasi yung ang Diyos yung nagbibigay, yung Espiritu ng Diyos, yun ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na magpahayag ng salita ng Diyos. So, ang sabi ko nisa, ng kakayanan, ng ng pagpapahayag. Pagpapahayag.
Anong inihahayag natin? Siyempre, yung Word of God. We proclaim the Word of God. We proclaim yung salita ng Diyos. Yung pinapahayag natin, yung kanyang salita, hindi yung ating salita. Amen. Kasi kapag tumayo tayo sa pulpito at salita natin, yung ipangangaral natin sa tao, ang dulot niyan, imbis mga kapatid, gumaling yung mga sugat, ay baka mas lalong sumakit. Lumala. Amen. So, tayo ay binigyan ng regalo na magpahayag ng salita ng Diyos. Tayo ay binigyan ng kakayanan magpahayag. Kaya itong mga kapatid, itong regalong ito, kasama kasi dyan yung tiwala ng Diyos eh. Amen. Diba? Nandun yung tiwala ng Diyos, at nandun din yung, kaya nga nandun yung Espiritu ng Diyos to empower us. Nandun yung Espiritu nandun to guide us, to strengthen us. Yung nandun ang Espiritu ng Diyos, para ano? Siya yung magbigay ng kakayanan sa atin na magpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, ito mga kapatid, ito ay isa ikabubuti na lahat. Magiging mabuti ang lahat, magiging maganda ang resulta ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang keyword is, yung salita niya ang ipinahayag. Amen. Amen. Nagdudulot ng kabutihan sa lahat kapag ang naghahayag, ang kanyang pinahayag is yung salita ng Diyos. Amen. Hindi yung salita ni Brother Ronald. Hindi yung damdamin ni Brother Ronald. Hindi yung aking nararamdaman. Hindi yung kung ano yung gusto ko. Hindi yung kung ano yung nasa isip ko. Yun ang gusto kong ipahayag sa tao. Hindi. Kasi ang pinaka-powerful na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay yung revelasyon, yung kapahayagan, yung revelation mga kapatid, yung revelation na galing sa Kanya. Amen. Amen. Kasi kapag ang isang nangangaral, ang salita ng Diyos, ang kanyang pinangangaral, nandoon yung pagsama ng Diyos. At dahil nandoon yung pagsama ng Diyos, may mabuting mangyayari. Amen. Amen. Di ba? May mabuti. Kasi may mga tao pwedeng tumayo, mangaral ng salita ng Diyos. Pero pag hindi siya sinamahan ng Diyos, pag hindi talaga ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kakayanan para mangaral ng salita ng Diyos, walang epekto. Yes, maganda ang pangangaral. Yes, napaka-detalyado ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero parang walang epekto sa tao. Paano mo malaman, Brad, na walang epekto? Kasi yung kanyang pinangangaralan, walang pagbabago. Amen. Na walang pagbabago. Amen. Sabi nga ni si brother yung nagsabi ng linggo, di ba? Nagpapainit lang ng puwet sa prayer meeting. Amen. Praise the Lord. Nagpapainit lang ng puwet sa prayer meeting kasi nakaupo lang. Di ba? So dito mga kapatid, siya yung nagbibigay ng kakayanan. Dahil siya yung nagbibigay ng kakayanan, walang dapat na kahit ilang porsyento na maagaw natin yung glory ng Diyos. Amen. Amen? Kaya, yung gift na yun is yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Ang isa ay pinagkalooban, sabi doon, ang susunod ay, at ang isa, ang kakayanang makaunawa ng aral ng Diyos. Amen? Makaunawa. Yung understanding mga kapatid, no? Kaya yung gift of wisdom. Amen. No? Meron tayong, magkaroon ka ng pagkaunawa, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi mahirap mangaral kung ang iyong pinangangaral ay hindi mo naunawaan. Yung pagkaunawa. No? Ano na lang natin? Sa yung eraser, kunin ko lang po muna. Yan. Pagkaunawa. Yan. Pagkaunawa. Kapag ang nangangaral ay hindi niya nauunawaan ang kanyang pinangangaral, how much more yung nakikinig? Amen. Tama po ba? Tama. Amen. Pagpapahayag at pagkaunawa ng salita ng Diyos. No? Kasi mas maganda kasi sa Tagalog eh. No? Mas malinaw siya. Kaya tinagalog ko na lang. No?
Ang Diyos ay nagbigay ng kakayanan na magpahayag ng salita ng Diyos. At hindi lang kakayanan na magpahayag ng Diyos, dapat siyempre, kung ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat nauunawaan mo ito. Bakit? Kasi kapag nagpahayag ka ng salita ng Diyos at hindi mo ito nauunawaan, ang dating sa tao ay confusion. Nakukonfuse ang tao. So, hindi mabuti. Tama po ba? Amen. Oh, parang sinabi, ay, si brother, nang binasa ang Bible, ang liwanag naman. Pero nang in-explain, parang ang gulo yata. Di ba? Parang sinabi, sana binasa niya na lang, hindi niya na in-explain eh. Kasi nang in-explain niya, parang mas lalo kami naguluhan eh. Di ba? No? Nang pinahayag niya na, clear na eh. No? It's like nothing to explain. Kaya nga, kasi bakit? Kasi it's already there. No? Masyado na sa explicit. Nandun na. Eh kaso pinaliwanag pa. Eh ang problema, hindi nga nauunawaan. Kaya imbis na lumiwanag, dumilim. Hallelujah. No? Ang liwanag eh. Kaso nang in-explain niya, dahil hindi niya nauunawaan, dumilim. Hallelujah, praise God. So, tayo ay binigyan ng kakayanan. Kaya nga, bakit? Kasi walang ibang makakaunawa sa salita ng Diyos, kundi mismo ang Diyos, ang Espiritu niya. Diba? Parang ganito yan. Kunyari, may sinabi dalawa lang kami dito ni Idol eh, no? Diba? Walang example. Pag may sinabi si Sister Idol sa akin, maraming interpretasyon na pwede kong i-interpret yung sinabi niya, no? Interpretation, yung pagkaunawa. How you interpret yung sinasabi ni Idol. Diba? Pwede mong ma-misunderstood. Baka mamaya mali yung pagkaunawa mo sa sinabi niya. Sino ang makakapag-explain ng totoong meaning ng sinabi ni Idol? Hindi si Brother Ronald? Amen? Hindi si Sister Mercy? Hindi si Sister Risa? Di ba? Sino ang makakapag-explain ng totoong meaning ng sinabi ni Idol? Sino po? Holy Spirit. Spirito. Hindi. Ang makaka-explain ng totoong meaning, mga kapatid, is si Idol mismo. Si Idol mismo. Kasi bakit? Siya kasi nagsabi. Diba? Siya yung nagsabi. Dahil siya yung nagsabi, siya yung makaka-interpret ng tamang kahulugan na kanyang sinabi. Kasi bakit? Siya ang nagsabi. Yung mga nakikinig, marami interpretation yan. Amen? Marami yan. Kaya nga, ang Word of God, ito ay salita ng Diyos. Amen. Para ito ay maunawaan at maging tama, kailangan ito ay nanggaling sa Diyos. At walang ibang nakakaalam ng salita ng Diyos, nandoon yung kanyang banal na Espiritu. Amen. Amen. Kaya napakalaga na nandoon ang banal na Espiritu. Meron akong nabasa, nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi. Ang sabi niya, maghanap ka ng 500 tao. 500 tao. Lahat sila. Pabasahin mo ng Biblia. At i-interpret nila yung Bible. Yung 500 na ito. Matapos nilang mag-interpret ng Biblia, itong 500 na ito, ang ending, ang resulta, 500 rin na mga relihiyon ang mabubuo nila. Bakit? Kasi iba-iba interpretasyon nila eh. Magkakanya-kanya silang tayo ng kanilang simbahan. Magkakanya-kanya sila ng tayo ng kanilang ng grupo nila, ng kanilang reliyon. Bakit? Kasi iba-iba interpretation ng tao eh. Kaya yung kagandahan sa atin, meron tayong magisterium. Di ba? Yun ang kagandahan. Kasi isa lang yung interpretation eh. Hindi tayo magkakawatak-watak, hindi tayo maghihiwalay-hiwalay. Meron lang isang tayong sinusundan. Amen. Amen? Amen. So, napakahalaga ng kakayanan na magpahayag and the same time kakayanan ng pagkaunawa
sa salita ng Diyos. Di ba? Amen. Hindi malabo ipaliwanag ang salita ng Diyos kung meron tayong pagkaunawa. Tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kasi Amen. pag nagkamali tayo at naligaw yung tao, pananagutan po natin yan sa Diyos. Amen. Amen. Di ba? Amen. Amen. Yan. So, ikatatlo, napakaliwanag kasi sa Tagalog eh. At sa isa'y kakaya na makaunawa. Ang isang espiritong ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. Yung gift of faith, yung pananalig. Pananalig. Nalig. Ang tao, kailangan mo nang makarinig ng Salita salita ng Diyos. At hindi lang dapat na makarinig siya ng salita ng Diyos, napakalaga rin na ito'y kanyang maunawaan. Kasi kapag ang tao nakarinig ng salita ng Diyos at ito'y kanyang naunawaan, ito'y nagbubunga ng malaking pananalig sa Diyos. Amen. Bakit? Excuse me po. Paano tayo mananalig sa Panginoon na malaking pananalig sa Kanya kung hindi natin naunawaan yung Kanyang salita? Amen. 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 So, inom po muna Amen. tayo kasi medyo nilalamig ang ating lalamunan. Salamat po, Sister Adele. Yan. Salamat sa pa-coffee. So, maliwanag. Alam natin, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Amen. Pero yung pananalig, yung malaking pananalig sa Panginoon, mas lalong lumalalim, tumatatag yung pananalig ng isang tao kapag ito'y kanyang nauunawaan. Amen. Amen. Hindi mo kayang baliin. Ang tao may pananalig sa Diyos, kapag naunawaan niya yung salita ng Diyos, hindi mo kayang baliin yan. Sobra pa yan sa taong umibig. Di ba? Nakayang bundok, kanyang aagatin. Di ba? Kahit ang karagatan, kanyang lalanguyin. Kahit hindi marunong lumangoy yan, lalanguyin. Di ba? Mas sobra pa yan sa tinamaan ng pana ni Cupido. Di ba? Yung pananalig niya. Kaya tingnan nyo, may mga tao na grabe yung pananalig sa Diyos. Diba? Kahit matindi na yung paghihirap na dumarating sa kanyang buhay, kaya pa rin magbigay. Kasi bakit nananalig siya? Amen. Kahit siya mismo walang-wala na, pero itinutulong niya pa rin. Bakit nang ginagawa yun? Kasi nga may pananalig siya sa Diyos eh. Amen. Nang lahat ng kabutihan kanyang ginagawa, may mabuti ring ibubunga. Amen. Isa ang reason bakit ang tao mahina yung pananalig sa Diyos, isa lang ang rason. Hindi niya naunawaan yung pinakikinggan niya. Amen. No? May ginawa nga akong video, 3-4 na bagay eh. Bakit ang tao hindi nagbabago buhay? Una, sabi doon, hindi niya nauunawaan ang kanyang pinakikinggan. Ikalawa, ayaw niyang unawain. Yung ikatatlo, nauunawaan niya, pero ayaw niyang gawin. Di ba? Amen. Sabi ko, una, hindi niya naunawaan ang kanyang pinakikinggan. Ikalawa, ayaw niyang unawain yung kanyang pinakikinggan. Yung pangatlo, nauunawaan niya. Kaso, ayaw niyang gawin. Bakit hindi niya kayang gawin? Kasi nga, ang Diyos lang ang nagbibigay ng kakayanan sa iyo at sa akin na magawa yung kanyang kalooban. Amen. Amen. Amen po ba? Pananalig. Tayo ay binigyan ng gift of faith. Kaya may mga tao minsan kahit umuulan, di ba? Sa Ambel, umuulan sa Luneta, sa PICC. No? Hindi yung natitinag, hindi umaalis. Sabi ng iba, umuulan, mababasa ka, magkakasakit ka. Pero sa kanila hindi. Kasi naniniwala sila na bawat patak ng ulan mababasa sila, ganon din ang buhos ng biyaya ng Diyos.
Di ba? Na kung sila ay may karamdaman, sila ay gagaling. Na kung sila ay may cancer, may mga ano pa man bagay sa kanilang katawan na nangangailangan ng kagalingan, sila ay gagaling. Ganun yung pananampalataya nila. Bakit nagagawa nila yon? Kasi nauunawaan nila yung salita ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. Amen. Medyo konti na lang yung oras natin. At sa iba ang kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Ay, sakit. Amen. Healing. Yan. Hindi healing, ha? Healing. Gift of healing. Hindi yung hingi ka ng hingi. Yan. Baka iba pagkainig, uy, healing daw, healing. No, may gift ako ng healing. Puro ka healing ng healing. No? Isa yung kasi, imbis na healing, sa'yo, H-I-L-I-N-G. Healing. Healing ka ng healing. No? Hingi ka ng hingi. So, gift of healing. Bakit? Kasi meron ka ng pananalig eh. May pananalig ka na eh. Yung nagpapagaling sa isang tao, o kung tayo man ay may karamdaman, tayo ay gumagaling dahil kasi may pananalig tayo sa Diyos. Amen. Healing. Itong gift of healing, mga kapatid, hindi yan para sa ating mga manggagawa na. Hindi ito para sa mga Kristiyano, ang gift of healing. Kasi bakit? Yung mga taong wala pa kay Lord, nakaano sila, to see is to believe. Pag wala silang nakikita, hindi sila mananalig, hindi sila maniniwala. Kaya yung gift of healing, hindi yan para sa ating mga Kristiyano. Yan ay para ipakita sa tao na ang Diyos ay nasa atin. Amen? Amen. Gift of healing. Kaya nga ang taong may pananalig sa Panginoon, nagkakaroon, ginibigyan siya ng Diyos ng kakayanang magpagaling. Amen. Amen. Amen? Magpagaling. Kita mo sa Pilipinas, di ba? Pag may mga karamdaman, kung sino yung kilala nilang nagpapagaling, pupuntahan nila. Amen? Okay, Amen. tapos maano sila magbabayad, no? Kasi siyempre, di ba, magbabayad sila. Tapos nalalagyan na ng mga dahon-dahon eh. Amen? Kasi nang wala pa tayo kay Lord, ganun tayo dati eh. Kung kanino tayo lumalapit, kung sino kilala natin na albularyo, kung sino kilala natin na nagpapagaling, no? O kaya nagtatawas, di ba? Sabi niya, manugtawas. Magkukulam. No, mga manugtawas, manuglaway. Amen? Punta tayo ng punta lang kahit ang layo, kasi gusto natin gumaling eh. Pero pag nakilord ka pala, hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan-saan. Amen. Amen? Amen. Tayo ay binibigyan ng kakayanan, the gift of healing. Diba? Na ang tao ay gumaling sa kanilang karamdaman. Amen. Amen. Kaya natin yan yung marami sa gawain na nakilala si El Shaddai dahil sa kanilang karamdaman. Diba? Amen. Na pinagaling ng Diyos. Diba? Kaya nila nakilala si El Shaddai. Doon yung nag-start ng kanilang calling sa Panginoon. Na hanggang ngayon, naglilingkod sila kay Lord. Kasi bakit? Kasi naranasan nila yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon. Amen. Ang danger lang kasi dito, mga kapatid, sa atin na naglilingkod sa Diyos, minsan nakala natin tayo yung nagpapagaling sa tao. Yun ang danger doon. Kaya nga pinauna ni San Pablo eh. Ito ay galing sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, at siya yung nagbibigay ng kakayanan. Kaya nga inuna niya eh. Kaso minsan marami ang naglilingkod sa Panginoon na didisib. Ang kala nila, sila yung nagpapagaling. At yung kanilang, yung mga follower din, yung mga attender din, akala nila si brother o kaya si sister yung nagpapagaling. Kaya minsan pag nagle-lay hands na, magkakaroon ng healing, yan. Ipili kung sino yung preacher. Pag nakita niya, uy, si ano yata magpe-pray sa akin, eh, biglang iiwas. Lilipat dun sa kabila.
Nangyayari po yan. Nakapikit na. Tapos bigla na yan, didilat yung mata, titignan mo na. Uy, si brother. Nilaya ko yan, iwas na gano'n, no? Dito tayo sa kamila. Dito tayo sa kamila. Diba? Doon nagpapakita lang na ang iniisip ng tao, doon sila nadidisip eh. Kasi akala ng tao, yung si brother yun na nagpapagaling. Which is hindi. Ang tao ay gumagaling dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga gumagaling, you are being healed because of your faith. Amen. Gumaling ka dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Amen. Yung pananampalataya mo, yun ang nagpapagaling sa iyo. Kaya kaya minsan yung gifts, mga kapatid, huwag tayo masyadong masyado kang natutuwa. Wow, may gift of healing ako. Wow. Kasi lahat ng pinag-offer ko, gumagaling. Kaya ngayon, nag-iisip ng tao, maraming ganyan. Kaya bumabagsak sa paglilingkod sa Panginoon kasi yung glory na dapat sa Diyos, parang nasabi niya, uy, iba yung dating ko. Yung pre-over nila, hindi gumaling. Pero nang ako nag-pre-over, gumaling. Alam natin yung demonyo, pero rin gumawa ng milagro. Pero mamaya na po pala yan. Amen. So, healing. Dahil sa pananampalataya, dahil sa pananalig, ang tao ay gumagaling. Galing. Di ba? Amen. Gumagaling. Amen. Lahat ng pre-over ni Lord, mga kapatid, gumaling. Ang sabi ng Panginoon, gumaling ka dahil sa pananalig mo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. At sa iba, ang kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihan na gumawa ng kababalaghan. Yan, miracle, kababalaghan. Kababalaghan. Yan. Miracle, gift of miracle. Maraming tao ngayon gumagawa ng miracle, ng milagro. Amen? Amen. No? Ano ibig sabihin? Pag sinabi mo ang tao, uy, may ginawa ka ng mga milagro. No? Ibig sabihin, may ginawa ka hindi maganda. Minsan ganun, di ba? Pag ang tao may ginawang hindi maganda, sasabihin mo, may milagro ka na naman yata ang ginagawa. No? Di ba? Amen? Kung may maganda, may masama kang ginagawa, minsan ganun ang sinasabi ng tao eh. No? Ano na naman ginagawa mo? Amen? Amen. Ito ay gift of miracle. Pag sinabi mong miracle, mga kapatid, supernatural na pangyayari. Katulad ng nangyari sa ating Panginoon, lumakad sa ibabaw ng tubig. Phenomenal yan, mga kapatid. It's not an ordinary situation, mga kapatid, na ang tao naglakad sa ibabaw ng tubig. Amen po ba? Amen. Yung limang tinapay, 2 isda, napakain 5,000. Aba, milagro po yan. Amen. Amen? Hindi katulad yung nakilala ko. Ang dami niyang bisita, kukunti lang yung budget niya. Alam niyo, mga kapatid, napakain niya lahat ng bisita niya. Wow. Sa kakapiranggot na budget, napakain niya, marami niyang bisita. Kaso ang problema, ginawa niya, inalatan niya. Which is hindi maganda. No? Medyo inalatan niya yung ulam. Siyempre yung iba, kahit sabihin mo pang masarap tignan yung pagkain mo, pero medyo maalat, talaga hindi mo na babalikan. Mapaparami lang yung kanin mo, para mabawas-bawasan yung alat. Hindi po maganda yun, mga kapatid. No? So, yung miracle. Yung gift of miracle, mga kapatid, yung mga bagay na hindi kayang gawin ng isang tao, pero nangyayari. Di ba? Ito ay yung gift ito na galing sa Panginoon. Amen. No? Yung gumawa ka ng miracle o kababalaghan, mga kapatid. Pero itong kababalaghan ito, itong miracle na ito, mga kapatid, ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Amen?
Amen. 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 No? So, dito mga kapatid, hindi dapat yun ang maging basihan. No? Kasi sabi ko nga, parang ano lang yan, palamuti lang sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon. Yung gift of healing, gift of miracle, ano lang yan eh. Ano lang yan kung sa ano pa, anong tawag, may, nasa dila ako na eh. Yung parang ano lang yan, yung, di ba, parang ano, dekorasyon lang. Icing. Ano, parang icing lang yan eh. No? Hindi naman talaga yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante is yung bigyan tayo ng kaloob na mangaral ng salita ng Diyos. Gayon din naman sinabi ni San Pablo eh. Yun ang pinaka-the best eh. Yung tayo ay makapangaral ng salita ng Diyos, maunawaan natin at maunawaan ng tao. At ito ay magbunga ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Pero siyempre, yung tao kasi, ayun nga sinasabi ko, yung tao kasi naka-base sa nakikita nila. To see is to believe. Di ba? Naalala ko pa dati, yung mga 90s. Ako huli na ano na ako eh. Sumasama lang ako sa nanay ko kasi yung gawain namin sa Iloilo, sa San Miguel, sa plaza. Ang ginagawa ko, nagbabasketball lang ako nung wala pa ako kaya eh. Sinasamahan ko lang sila. Pero pag 90s kasi uso yung mga layhands eh. Pag mga may layhands na, doon lang ako lumalapit. Tinitignan ko, maraming natutumba. Di ba? Maraming natutumba. Pero unti-unti, naano ko na isa rin yung sa way na inaano na pala ako ng Diyos. No, tinatawag na ako. So isang way yun eh. Yung mga ganyan, mga healing, mga miracle na yan, minsan isang way rin yan eh, na ma-attract yung tao. Di ba? Amen. Ma-attract yung tao. Yun, isa rin yun eh. Kasi uso dati yung mga 90s, di ba? Kada gawain yan, every week, talagang layers ng layers. No? Amen? So, may kita natin, gift of miracle. Pinagkalooban ng kakayang, sabi doon, may pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng kababalagan at pinagkalooban naman ng kausayan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Di ba? At may pinagkalooban din ng kakayanang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Discernment. Yung discernment. Di ba? Yung pagkaunawa, yung discernment, yung makilala mo, makilala kung alin ang kaloob na mula sa Diyos. Yung discernment, di ba? Magkaroon ka ng discernment. Yung gift of discernment, mga kapatid. Yung ma-identify mo, ma-acknowledge mo, ito ba ay mula sa Diyos o hindi sa Diyos. Amen. Kasi kung minsan, pag nanood ka ng mga YouTube, sa social media, pag wala yung Espiritu ng Diyos sa'yo, matidisip ka eh. Minsan may kita mo sa mga prayer partner kung ano na lang yung pinupost na may ganito, may mga prophecy, may mga ganito. No? Meron nga sa amin sa group chat ng hindi sa atin ha. May kita mo doon may mga pinupost na mga propesya. May kapayagan daw yung Diyos sa kanya, may kapayagan yung Diyos sa kanya. Eh ang problema sa kanya, kagagaling ng kaliligo. Ang sabi ko sa kanila, alam niyo, mga kapatid, kung itong babaeng ito ay may kapahayagan na ipinahayag ang Diyos sa kanya, ang unang sasabihin sa kanya ng Diyos, magbihis muna siya. Amen? Magbihis muna siya bago siya umarap sa camera. So, hindi lahat na nakikita natin sa YouTube o sa social media, paniniwalaan natin. Amen. Amen. Inom po muna tayo. Excuse me po. Di ba? Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. So dito mga kapatid is yung discernment. Madi-discern natin yung tao. Minsan may kausap ka. I-discern mo. No? Hindi man tayo psychologist, hindi man tayo nakapag-aral ng pagiging psychologist. Di ba? Pero dahil nandun yung Espiritu ng Diyos, binibigyan tayo ng discernment sa taong kausap natin.
Minsan madidiscern mo, may masamang balak sa'yo. Di ba? Sa amin na nangangaral ng salita ng Diyos, napakalaga yung discernment. Kasi pag tayo mo sa pulpito, kailangan mo i-discern kung ano ba yung pangangailangan ng tao. Di ba? Kasi pag hindi, sa amin nangangaral ng salita ng Diyos, pag hindi namin na-discern yung pangangailangan ng tao, pag tayo mo sa gitna, siyempre, sasamahan pa rin naman ng Lord, pero mas epektibo sana, mas lalong sasamahan sana kung na-discern mo talaga yung kailangan nila. Amen. Amen. Amen? Kung naibigay mo yung talagang kailangan nila. Amen? Amen. Kunyari, sa pagkain, titignan mo muna yung mga kakain. No? Titignan mo dyan kung sino mga mataas yung uric acid. Di ba? Di ba? Kasi baka kapag hindi mo na-discern na puro pala matataas yung uric acid na kakain ng ihanda mo, ay malamang munggo yung niluto mo. Di ba? Amen. O kaya mga lamang loob, imbes na, yes, mabubusog sila, pero mamaya-maya, sasakit na yung mga tuhod nila, no, yung mga gout nila, kasi bakit? Kasi tumaas yung uric acid nila. So, kailangan i-discern mo rin, di ba, yung mga bisita mo, sino yung mga kakain. Amen? So, kaya minsan, hinahaluan mo, merong meat, merong vegetable, no, para sa mga vegetarian, no, sa mga sexitarian. Hindi, discern mo. Kung puro high blood pala yung pupunta sa'yo, puro baboy ang hinanda mo. Amen? Sasabihin mo pa, tapos masasama loob mo. Ito yung mga inimbitahan ko to. Wala man lang, hindi man lang nagpapasalamat, inimbitahan mo na. Hindi man lang nila ginalaw yung pagkain na hinanda ko. Masisisi mo ba sila? Matataas yung BP nila. Nagme-maintenance na nga ng ano nila na cholesterol nila di ba? Binabawasan nila cholesterol nila, tapos, so kailangan mo i-discern. Kasi bakit? Ano mangyayari? Masasayang yung inihanda mo. Tama po ba? Amen. Tama. Amen. Ganun din. Pag nag-advise kasi isang tao, i-discern mo ano ba talagang kailangan niyang advice. Kasi kahit anong ganda ng i-advise mo, kaso hindi yun ang kailangan niyang advice Hindi, sayang din. Inapos pa kayo ng 1 oras, 2 oras. Tapos, hindi mo rin naibigay yung kailangan niyang advice. Kasi nga, hindi mo na-discern yung talagang kailangan niya. Kasi yung taong lumapit sa'yo para magpang-counseling, yung kailangan niya lang pala ay makinig ka lang. Di ba? Amen. Amen. May mga time na ganun May mga tao may mga problema, depressed. Ang kailangan lang naman nila kasi minsan may isang tao lang na makikinig sa kanila. Amen. Kasi minsan the more ka na maraming sinasabi, mas gumugulo yung utak nila. May mga tao kasi gusto lang makarelease. No? Makarelease ng mga sama ng loob, ng mga hinanakit, o galit, hinanakit sa kanilang mga kalukuban, di ba? Yun lang So, kailangan i-discern mo rin di ba? Pag medyo kunyari, pag kunyari ako, nangangaral ako ng salita ng Diyos, tapos meron na naghihikab. Di ba? Kahit yung salita lang, Amen! Amen! Kailangan maano rin yung kunyari ako nangangaral ng salita ng Diyos, kailangan i-discern ko rin. Ano ba yung amen na yun? Nabibless sila sa amen na yun, ang amen na yun is, bilisan mo na, Brad, bilisan mo na. May ganun Totoo yan. Alam nyo yan, mga kapatid, alam nyo yan. Amen. Kilala ko kayo Amen. Totoo po yan. May mga time na yan Pag mahina yung discernment mo, akala mo, habaan ko pa. Kasi yun ang discernment mo, kala mo natuwa sila, pero i-discern mo muna kung Amen! Anong mag-amen na yun? Medyo signal tama na. Ibig sabihin yung signal na, tama na. Tama na, tigilan mo na. Mga ganun, di ba? Amen. Amen. Di ba katulad yan, di ba? May nagpapatuto, MC, may 2 MC. Tapos may nagpapatuto, may nagsishare, di ba? Minsan may marinig ka yung MC magsasabi, Amen! Amen! Praise the Lord! Kung yung
nagpapatuto, mahina yung discernment. Kasi bakit? Mas pinanaig na kasi yung kanyang damdamin. Sa discernment, mga kapatid, hindi dapat yung damdamin yung nagpapangibabaw. Hindi yung damdamin natin. Kasi mali, pag mamamali tayo ng discernment, pag nagpadala tayo sa damdamin natin. Di ba? Kunyari, nagka-counseling ka, pag nadala ka sa damdamin mo, hindi mo may bibigay yung talagang kailangan niya. Kasi nadala ka sa damdamin mo eh. Nadala ka sa yung feeling. Nothing more than feelings. Feeling of love. Yeah, praise the Lord. So mga kapatid, discernment, napakalaga. Napakalaga ng discernment. Kasi pag hindi gumana yung discernment, sabi ko nga kung sa pagkain, masasayang yung hinanda mong pagkain. Amen? Amen. Yan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin si Lord. Amen. Thank you, Lord. Malapit na tayo mga kapatid. Nakakaya na, makakilala ko na din ang kalooban mula sa Espiritu o kung na din ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang wika. Amen. Amen? Amen. Iba-ibang wika. Yung gift of tongue. Meron dito mga kapatid yung iba't ibang wika in different language. Yung hindi ka marunong mag-incheck, bigla ka na natutong mag-incheck. Chong kwela, chiriri kong kwela, abo chiki. Parang gano'n eh, di ba? Hindi ka marunong mag-incheck, pero bigla ka na lang nagsalita ng incheck, no? Hindi ka naman marunong mag-Arabic o ano pa man, bigla ka natuto. Kasi yun ang nangyari sa Pentecost. Nagulat yung ibang mga tao. Oh, nagsasalita sila ng mga salita natin, naunawaan natin sila. At meron din sinasabi yung gift of tongue na galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Pero siyempre, yung pagsasalita, yung prayer of tongue mga kapatid, dapat ito ay may kaagibat na magpapaliwanag. At sa iba naman, ang pagpapaliwanag niyon. Meron mag-i-interpret ng yung salitang sinasabi mo. Kunyari yung language ng langit, di ba? Yung spirit na salita. Amen, yung prayer tongue, mga kapatid. Kasi kung wala mag-i-interpret, kahit si San Pablo nagsasabi, hindi ito mapakikinabangan ni numan. Amen. Amen. Amen? Pero ito malaking may tutulong sa ating personal, sa personal natin, sa personal nating paglago. Di ba? Amen? Sa personal mong paglago. Kasi ako minsan nagpe-prayer tongue din ako, personally. Di ba? Bago ako umano sa pulpito, nagpe-prayer tongue din ako. Pero sa akin yon, di ba? Minsan may mga time na hindi mo alam kung ano yung ipag-pray mo. Then you just pray in the Spirit. Di ba? Meron kang mararamdaman sa puso mo na parang may gusto ang Diyos na ipanalangin mo pero hindi mo alam kung sino o ano. So minsan, hinahayaan mo yung Espiritu ng Diyos na to make over sa atin. Amen? So nandun yung interpretation at magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang ang Espiritu na gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Maibigan. Amen. Yung maibigan ng Diyos. Kung sino yung kanyang maibigan na pagkalooban, yun. Kaya huwag tayong mainggit. Huwag tayong mainggit. Diba? Sabi natin mo, ikaw naman sister mo, ikaw naman brother mo, sana all. Di ba? Huwag po tayo mainggit mga kapatid. Di ba? Amen. Huwag tayo mainggit. Kasi bakit? Sabi doon, isa lang ang Espiritong gumagawa ng lahat ng ito. Kasi itong lahat ng ito mga kapatid, ang Espiritu ang kumikilos, siya yung gumagawa nito. Amen. At ipagkakaloob na sa kanyang maibigan. Amen. Sabi nga, ang binigyan ng kaunti, Bigyan ng madami. Kakaunti rin. ang tumanggap ng, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay,
ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Bagay. Ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa sa malaking bagay. Kaya sa buhay natin, hindi tayo dapat mainggit. Kundi dapat i-reflect natin sa sarili natin, maybe there's something sa atin na nagiging obstruction o nagiging obstacle, hindrances, bakit hindi tayo gustuhin man ng Diyos, pero hindi niya maibigay sa atin. Amen. Di ba? Amen. Kasi baka mamaya, humusay lang tayo sa pangangaral. Umiba na yung dating natin. Umiba na yung arrival natin. Di ba? Tapos, marami ka nang nalaman sa salita ng Diyos. Ayaw mo na magpaturo. Kasi bakit? Matagal na ako. Ako patuturuan mo. Ilang years na ako nangangaral sa salita ng Diyos. Ako patuturuan mo. Di ba? May mga ganun minsan. Ay sister, napakahina naman. May mga tao minsan, masyadong judgmental, sasabihin sa kapwa niya lingkod, napakahina mo naman sister, napakahina naman pananampalataya mo sa Diyos. Tandaan natin, ang pananampalataya galing sa Diyos. Amen. Pag question natin yung pananampalataya ng iba, wala tayong ibang question, yung Diyos na nagbigay. Kaya nga may gift of faith eh. Amen. Ang pananampalataya, hindi yan sa iyo, hindi sa akin. Yan ay galing sa Diyos. Tandaan natin. Amen. Amen. Wala tayong ibang parang inaalipusta o parang wala tayong ibang sinasabihan, kundi yung nagbigay eh. Kasi ang sino man sa atin, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ibibigay ng Diyos eh. Napaka-clear. Siya yung nagbibigay ng pananampalataya. Kaya huwag nating sasabihin, ay sister, ay brother, napakahina ng pananampalataya mo. Hindi tayo pwedeng mag-judge. Napakaliit naman ang pananampalataya mo. Si Lord lang ang pwede. Kasi siya yung nagbibigay eh. Siya lang yung pwede magsabi, Pedro, napakaliit ng pananampalataya mo, Pedro, napakaliit. Okay lang si Lord ang magsabi niyan. Bakit? Kasi siya yung nagbibigay. Amen. Siya yung nagbibigay ng pananampalataya. Hindi tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Ito'y regalo galing sa Diyos. Kaya nga tayo binibigyan ng Diyos ng pangunawa. Tayo ay binibigyan ng pananampalataya. Pero ang lahat ng ito, sabi ng Biblia, sa ikabubuti ng lahat. Amen. Di ba? Kung ito ay nagre-resulta na ng hindi ikabubuti ng iba o ng lahat, mga kapatid, hindi na galing sa Diyos yun. Amen po ba? Amen. So dito mga kapatid, siya yung nagbibigay at sa namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. So dito mga kapatid, kaya nga binibigyan tayo ng karunungan, binibigyan tayo ng wisdom, binibigyan tayo ng knowledge ng Diyos. No? Yung karunungan, ibinibigay yan ng Diyos sa atin. Amen. Sa ating mga buhay mga kapatid, ang Diyos, kung meron man tayong inaasahan na mga regalo, ito ang pinaka-the best na regalo, yung regalong mula sa Diyos. Amen? Amen. So sa araw na ito mga kapatid, ito lamang po yung bagay na gusto pong ipaabot po ng Diyos sa atin. Ano man po yung bagay na tatanggapin natin sa Panginoon, always mga kapatid, the glory belongs to the Lord. Amen. No? Ipinagkaloob yan ng Diyos sa atin, hindi para ipagmalaki natin. Hindi para tayo ay makilala. Diba? Katanyagan. Hindi tayo kailangan yung pangalan mo ay nandoon. Yeah? Hindi tayo politiko na kailangan pag may ginawa ka, kailangan nandoon yung pangalan mo. Hindi ganon. Ang mahalaga, ang na-recognize ang Diyos. Tayo ay sabi ng Bible, kami mga lingkod na walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Yun lang mga kapatid.
Anuman po yung paggamit ng Diyos sa atin, wag po natin ipagmalaki yun. Kasi bakit? Hindi natin magagawa yun kung hindi tayo sinamahan ng Diyos. Amen. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, ito po yung bagay na gusto ipaabot po ng Diyos. At nawa ang kanyang Espiritu, He will pour out His Spirit sa lahat sa isa po sa atin upang patuloy ma-revive ang ating pong pananampalataya, ang ating paglilingkod, ang panawagan, ang calling, ang mga regalong ibinigay ng Diyos ay magamit natin para sa ikaayos, ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Ating pong damhin ang Espiritu ng Diyos sa oras pong ito mga kapatid. Hallelujah.